Yeah, itutulog ko lang to. Don't worry, I'll call you when I wake up o baka bibisita dito si Ate Marie. Okay, I'll call you later. Anyway, Hubert is always downstairs. I love you, wife. As if naman si Hubert na nandito sa bahay. Marami naman kasi mga men in black na nakapalibot sa bahay. I love you too, husband. Hindi na ako bumangon para makipagtukaan sa kanya. Dahil ito na mismo ang lumapit sa akin para i-kiss ako. Take care. Pagkaalis sa Genesis, ay napagpasyahan ko matulog na lang ako ulit at nilakasan ko pang aircon. Miss ko lang ang lamig sa ibang bansa. Halos lahat na napuntahan naming bansa ay nag-snow, kaya nakakawili yon. Tapos yung i-text na ate na pupuntahin ko sila dito ay humiga ako ulit. Ayoko rin namang lumabas dahil tinatamad ako. Miss ko na rin ang resort. Di bali bibisita naman ako doon kung busy ang asawa ko. I entrust our resort to Jake. Maasahang tao si Jake. Takot lang ito kay Genesis. Ilang oras na nakakalipas, di na natulog ako. Ay saka ako ginising ulit at bumangon. Pagdating nila Ate Marie at Ate Grace, dala syempre ang pamangkin ko. Binulabog ba naman ang katawang lupa ko dito sa silid? Bakit ang tamlay mo? May sinat ka ba? Tanong ni Ate Marie. Ang ganda nitong tingnan habang napapadudo sa kakasila na baby boy na si Kael. Si Grace din ay hinayaan nitong maglaro si Abby at si Mia. Wala, okay lang ako. Mabuti nga't dumating talaga kayo dahil nagugutom na ako. Sabi ko at tumayo na para sabay na kaming kakain sa hapag. Tinawag na rin nila ang mga pamangkin ko. Huwag kang magpalipas ng gutom. Maraming nabalo sa mga nalipasan ng gutom, payo ni Ate Marie. Bunso, sobrang laki naman ng mansion nyo. Anong gagawin nyo dito? Sigurado akong magtago-taguan kayo hindi kayo makikitaan ni Genesis. Hagik-gik ni Ate Grace. Namangha pa sila dahil pagpasok namin sa dining area ay nakahilera ang mga kasambahay na naka-uniforme. So you're living like a real queen here, baby girl, sabi ni Ate Marin. Yun din ang punto ni Genesis, that I will live like a queen. Bakit ba? Mahal na mahal namin ang isa't isa. Tita, as the biggest house, mommy, sabi ni Mia. She is the eldest of the 3 kids. Kakatulang kasi ni Abby kaya hindi pa ito marunong talaga makipag-usap or mamangha. Iba din si Mia, masyadong mapagbatsyag na bata. Yeah, do you want to stay here? Tanong naman ni ate. Nope, I can see baby Kael. I will miss baby Kael. You'll stay here with Abby, Mia, sabi naman ni Ate Grace. Pero mabilis na umiling si Mia. Ayaw talagang malayo ito sa kapatid niya. Nakakyo talaga? May nabuo na ba kayo ni Genesis, bunso? 3 months na kayong kasala, sabi ni Ate Marie at naghihintay rin sa kasagutan ni Ate Grace. Masaya nga siguro pero ayaw pa ni Genesis. Gusto pa rin naman namin kami lang muna. Dahil totoo naman, hindi ko pa kasi alam paano maging magulang. Okay lang siguro yan pero paano ang maging ina sa anak? Hindi pa ako handa. Nako, huwag niyong magalan pa. Baka mamaya yan mahuli pa kayo. O baka naman may sira si Genesis kaya sinasabi lang nitong ayaw muna magkaanak. Napatingin ako sa sinasabi ni Ate Marie. Posible kaya? Hindi naman siguro. Maiba nga tayo. Bakit tumaba ka ngayon? Sorry for that word ha pero akala ko kasi figure conscious ka. Kumain ka ng kain no. Bakit mo nilalapang yung nilagang itlog na yan? Sabi ni Ate Grace. Napangiti ako sa sinasabi niya. Request ko kaya to sa cook namin. Tinignan ko ang magkabilang braso ko at ang tiyan ko. Medyo floated nga pala no. At sa dinami-dami ng pagkain sa hapag at talagang ang itlog na nilaga ang pumupukaw sa atensyon ko. Hindi ko nga alam paano mapipigilan. Gusto ng katawan ko na kumain ng kumain. Yun no Genesis, kahit nung nasa China pa kami, ay nagigising ako sa midnight dahil gusto kong kumain ng nilagang itlog or any street food. Talagang bibilhin ito at yung siguro ang napataba sa akin. Napamangmang silang dalawa sinasabi ko at nagkatinginan. What's the word look? Tanong ko sa kanila. Siyempre, hindi ko naman alam ang nasa utak nila. Bunso, are you not pregnant? Dahil sa sinasabi ni Ate Marie, nalunok ko ang buo ang yegyok. Ano ka naman, Tres?
Dahan-dahan ka nga sa pagkain, water here. Kayo naman kasi, bakit ba sinasabi niyo yan? Come on, you have a legal husband. So why are you surprised? Napaisip ako sa sinasabi nila. Nakakapanibago nga ang katawan ko this day. Kahit nasa ibang bansa kami, ay panay ang puyat ko. Kain ako ng kain ng nilagang itlog at nabilis din ako mainis sa ibang tao. Gusto kong makaamoy sa filter ng Yossi, pero pinagbawalan ako ni Genesis. Bilisan natin kumain, magbihis ka. Kailangan makasigurado tayo, sabi ni Ate Marie. Kabang kaba ako. Bakit nakaligtaan ko mag-shot? Giting-ngiti ang OB na si Doktora Ishmael habang nakatingin sa screen ng monitor. May jelly ito nilagay sa puson ko at ang aparato na ginagamit. Look here, Miss Del Grego. See the two black circle here. They are your baby's heartbeat. Turo nito sa may monitor. Babies? Tanong ni Ate Grace. Nakatayo lang sila sa tabi ng bed na hinahigaan ko. Literal na napanganga ako sa balita. Yes, they're twin. Congratulations, you're going to be a mom soon. Napanganga sina ate sa sagot ng doktor. Napangiti ako sa nakikita ko, our babies. Lalang hindi ko mapigilan ng pag-iyak sa saya. There are my precious babies. Ilang days na po sila, Dok? Tanong ko habang titig na titig sa babies ko. I swear, sobrang saya ko kahit pa 2 buhay ang nasa sinapupunan ko. 3 weeks na. Anyway, ire-reseta ko sa iyo ang vitamins. Payo ko lang, huwag kang masyadong magpaka-stress or mapagod or mag-worry. Makakasama yan sa babies mo. Din minimize constant travel. Panigurado ako matutuwa na si Genesis ito. Kinakabahan ako sinasabi ng doktora nang sambitin nito ang kapangalan ng asawa ko. Kilala niyo po ang asawa ko? Tanong ko sa kanya habang pinupunasan nito ng tissue ang jelly na nasa puson ko. Of course, we're friends. I was there during your wedding. Maybe hindi mo ako napansin dahil sa daming dumalo. Ngiting sabi nito, hindi ko na siya napansin. What a small word. Please, just let tell him. Hindi pa kasi niya ini-expect na mabuntis ako kaagad. I would like to surprise him. Umiti sa akin si Dr. Ishmael and hold my hands. Don't worry. Take your time. I'm not in position to tell the good news. And again, congratulations, Miss Del Grego. Sige, maiwan ko muna kayo dito ha. Babalik lang ako. Lumayo ito para daw maisusulat ng mga reseta. Pagkatapos namin sa klinik ni Dr. Ishmael, ay dumiretso na kami 3 sa mall para magpalamig at para na rin mag-grocery. Anong gusto mong kainin, Mami Tresha? Tanong ni Ate Grace habang tulak-tulak ko ang cart. Siya na rin ang kumuha ng mga prutas. Wala ako sa mood mamili ng mga kakainin. Mabuti na lang at hindi namin kasama si Hubert at ang mga bata. Tanging si Baby Kael lang ang dala ni Ate Marie. Gatas? Gusto mo ba ng fresh milk or anom? Wag na ate. May stock naman kami sa bahay. Tsaka wag muna yung anom. Sasabihin ko kay Genesis. Seriously, bunso? Naligo ka ba ng gatas or nagluta ka? Pansin ko kasi sobra mo ng puti ngayon at ang kinis mo pa ha? At ang kinis mo pa ha? Puna sa akin ni Ate Marie. Hindi naman. Bihira lang kasi tayo makita kahit hindi naman malayo ang buhay natin. Isa pa, living in those cold countries na bihira ka lang masinaga ng araw ay hindi malayong puputi ka talaga. Siyempre, hindi ko naman kailangan idetalye ko pa sa kanila na 4 sa 1 linggo ay magpakontract ang supply ang asawa ko para mag-deliver ng gatas para mamabad ako sa swimming pool. Kasalanan ko ba yan? Ideya yun ni Genesis dahil gusto nitong mababad kami. Wala naman silang ibang sasabihin kundi kinakonsenti ako masyado ng asawa ko. Oo nga naman sis. Anyway, hindi ko alam kung sasabihin ko ba kay Genesis. Hindi ko alam, baka magagalit yun. Huwag ka nga. Advance ka mag-isip. Karapatan niya malaman dahil asawa mo siya. Napaisip ako sa sagot ni Ate Marie. Kaya hanggang sa matapos kami mag-grocery, ay umuwi kami hindi ko pa rin maiwasan mag-alala kung paano ko ba sasabihin kay Genesis. Hindi na rin naman nagtagal ang mga kapatid ko sa bahay dahil magagabi na rin. Napapagod yata ang mga bata ko sa kakalaro dahil tulog na ang mga ito pag uwi namin. Nabuti na lang
At may dalang mga yaya ang dalawang ina. Kaya hindi ko na sila pinahatid sa mga bodyguard ko since sila na mismo ang nagmaneho pa uwi. Mag-iingat ka dito bunso ah. Don't forget to take your vitamins, tugon ni Ate Marie. Opo, mag-ingat ka sa pag-uwi. Pagkaalis nila ay nakasulubong ko ang isa sa mga kasambahay. May bit-bit itong wireless telephone. Si Sir Genesis po ma'am, para po sa inyo. Anito, napailing ako sinasabi ng kasambahay. Alangan namang para sa kanya ang tawag ng asawa ko. Hash mood swings. Ewan ko ba bakit ang dali kong mainis ngayon sa maliit na bagay lang at inabot sa akin ang telepono. Okay, salamat. Sabi ko sa kanya at umalis na ito. Hello, Han. Yeah. How are you, wife? Are you having fun with my sister? Yeah, kakalis na nila, Han. Pumunta lang din kami saglit sa mall. Kumain ka na? Yeah, tapos na. Not yet anyway. Ready yourself by 6. Ipapati din lang kita kay Hubert sa pupuntahan nating 60 birthday ni Mr. Beltran. Do you remember him? Yung owner ng Macau Dairy Farm, really? Oh. So, see you later, honey. Yeah, see you later, honey. I love you. I love you too, baby. Pagkatapos ng tawagan namin, ipumasok na ako sa lead namin at natulog na ako ulit. Hindi ko alam ang gagawin ko at paano ko sasabihin sa asawa ko na buntis ako. Nagising ako sa isang mahinang katok mula sa labas. Tinignan ko ulit ang digital watch. Kinuha ko ang remote ng dingding. Rise and shine, Miss De Grego. The weather today is cloudy day, but 40% of chance of rain. Have a happy day. System generated ang buong mansion lalo na sa silid namin. Isang pindot lang sa remote ay makikita na ang back portion ng mansion na nakadungo sa dagat. Sa kabila naman ay buong lane area. Cause we're living in this most expensive land. Wala kami neighbor dahil ang buong area ay binili na namin para daw walang istorbo. May bahay naman para sa mga bodyguards. Marami pa kami mga planong asawa ko para sa amin. Pero hindi ko alam kung matutuloy pa ba yun kung malalaman nitong buntis ako. Tumingin ulit ako sa pintuan. Oo nga pala, may kumakatok nga pala sa labas. Kaya bumangon na ako at nag-inat. Medyo magaan ang katawan ko ngayon. Yes, Hubert. Ma'am, we have to be at party at 6 p.m. Ha? Bakit ngayon mula ako ginising? Sige, maghahanda ako. Napatampal ako sa noo ko. Bakit ko nga ba yun nakalimutan? Dali-dali akong pumasok sa shower area. Napatingin ako sa small swimming pool na puno ng gatas. Promise, saglit lang dahil natatakam akong ilunod ang sarili ko sa gatas. Kaya dali-dali ako nagtanggal at nagbabad. Without Genesis, I can't be like this. He really gives me everything. Hindi rin naman ako nagtagal sa loob dahil may kumatok na naman sa akin pagkalipas ng 1 oras. Pagkalabas ko ay nakahilera ng susuotin ko na puro gawa ni Winnie. May makeup artist din na naghahanda sa mga mahalin at original na mga makeup. I remember one day nagka-allergy ang mukha ko dahil sa makeup na ginagamit noon ng isang artist. Hindi ako ganito sa allergy sa makeup pero nagkataon daw na may gumagamit sa mga brushes ng artist. Galit na galit noon ng asawa ko sa artist na yon. Naawa tuloy ako sa artist dahil tinakot ni Genesis na ididemanda. Pero ako na rin ang kumausap na huwag ginagano ng tao. Nagkataon din kasing umuwi si Genesis mula sa ibang branch na mainit ng ulo bago kami umalis para ma-honeymoon. Kaya ngayon, kapag may mga events kami pupuntahan, ay si Hubert na tumatawag para sa gagamitin ko. Tulad na lang ngayon. Mabilis ang kilos nila at seryoso din sila. They are like my husband, seryoso sa trabaho. Ayaw din kasi ng grupong ito na nagkakamali. Kahit pro sila at puro talaga ibang bansa nagmula, ay may takot pa rin sila sa asawa ko. Hindi ko alam bakit gano'n si Genesis. Hindi kasi makikita sa mukha nito na madaling magalit o nakakatakot. Kapag may mangyari lang talaga na connected sa akin, ay lumalabas ang beast mood nito. Eksaktong alas 6 in punto ay nasa venue na kami. Si Hubert mo ng escort ko. Papasok ako sa loob dahil ito naman ang may dala ng birthday invitation. Oh, she's wife. She's so beautiful. Narito okay lang yan dahil mayaman si Genesis. Wait, are they talking about me?
Stay calm na. We know already kung si boss mismo ang makakarinig. Hey wife, you really stunned me just now. Napaigdad ako nang bigla may humawak sa bewang ko at siniil ako ng halik. Alam ko na asawa ko ito. I know his moves and his way. I love you. I love you too. Come, let's go to the birthday celebrant, baby. Before I can resist myself. At baka makahanap ako ng gulo sa daming tumitingin sa'yo dito. I hate the idea of anybody is rolling over you. Sabi nito. Loko talagang asawa ko. Sabi na nga ba't sobrang revealing na suot ko na ang bewang ang backless. I'm all yours, Han. I know that I might be a killer if someone will hurt you, my wife. Cheesy mo. Of course not. Gusto ko, ako lang ang malalaway sa'yo at ako lang din ang malalagyan ng laway. Siniki ko sabay tumawa kami ng mahina na makalapit na kami kay Mr. Bertrand. Happy birthday, Mr. Bertrand. Bati namin sa kanya. Oh, I'm so glad you came. Couple, congratulations again. Your wedding is I'm speechless. So, how are you two? Masayang sabi ni Mr. Bertrand. Sarap para magkaroon ng asawa, Mr. Bertrand. Masayang sabi ni Genesis. Tinignan ko siya. Ang gwapo niya sobra. Kalma palagi ang mukha pero makikita mo talaga na may authority and power siya. That's my husband. Yeah, masabi ko nga. Ayaw mo ngang humiwalay sa kanya sa ganyang posisyon. But a piece of advice. Mas masaya ang magkaroon ng anak. Kinakabahan ako sinasabi ni Mr. Bertrand. Hopefully, ma-open si Genesis. Not yet. Usapan namin baka sa next year. Gusto muna namin kami muna. I want to go around the world with my wife. Right, honey? Sabi ni Genesis. Sabay talaga halik sa noo ko. Ngiti lang isinagot ko sa kanya. Kinakabahan ako sinasabi niya. Hindi na kami natagal sa party dahil kating-kati na si Genesis na umuwi na daw kami. And it happened again and again on the bed. Nag-usap kami tungkol sa buhay namin at kung saan kami susunod na pupunta. Pero wala akong plano sa ganyan dahil nag-alala ako. May mga sinasabi pa siya pero hindi ko sadyang makatulugan siya. Nagising na lang ako na may kinaumagahan na wala si Genesis tabi ko at sobrang aga ng workout nito. Pero hindi yun ang napagising sa akin, kundi sa sikmura kong nagwala sa loob ng tiyan ko. Kaya dali-dali akong bumangon at tumakbo sa loob ng area. Hindi ko na kaya kung ano pang ilalabas ng sikmura ko. Gusto ko na lang na magsuka. Bad morning, Tresha. Napalingin ako sa gawin ng transparent shower room. Kakatapos na maligo ni Genesis at nasa pintuan ng shower room ito. Nagustuhan mo ba ang kwento? At gusto mo pang makinig ng ganitong kwento? Ay huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang channel ko para updated sa mga bagong kwento na i-upload ko. Maraming salamat po sa pakikinig.